Nagsimula ang kwento kay Park Chang ay namumuhay ng normal na buhay kasama ang kanyang asawa. Si Miho ay isang nurse at ang kanyang mga kasamahan ay naiinggit sa kanya dahil siya ay kasal sa isang abogado. Karamihan sa kanila ay naniniwala na si Chang ay kumikita ng malaki. Noong araw na si Chang ay may malaking kaso na hinahawakan ngunit natalo siya. Maraming tao na nagkukumpulan sa kanya upang sisihin siya sa resulta ng kaso at binigyan nila siya ng palayaw na big mouth dahil masyado siyang nagsasalita. Umupo si Chang sa labas ng korte kasama ang ama ni Miho para pag-usapan ang tungkol sa kaso. Tinawagan sila ni Miho ngunit pareho silang natatakot na sagutin ito. Sa wakas ay sinagot na ni Chang ang tawag dahil wala na siyang ibang pagpipilian at inamin niya sa kanyang asawa na natalo na naman siya. Nagalit si Miho sa kanya at hiniling na makipaghiwalay sa kanya. Nang gabing iyon ay umiinom si Miho habang inihahanda ng kanyang ama ang mga bag ni Chang. Nang ibinibigay niya ang mga damit sa kanyang manugang hiniling ni Chang na subukang tulungan siya ngunit wala siyang magawa. Ngunit isang araw ay dumating si Chang sa bahay na may dalang malaking pera na umaasang makipagkasundo kay Miho. Ang kanyang asawa ay nagtataka kung paano siya nakakuha ng ganito kalaking pera. Ngunit may isang bagay na hindi niya alam, nakipagkita si Chang sa alkalde ng lungsod na si Choi na nagbigay kay Chang ng pera. Gusto ni Choi na siya ay humawak sa isang kaso kung saan may 3 lalaki na sangkot. Ang mga lalaking ito ay naaksidente sa sasakyan at isang bangkay ang natagpuan sa trunk ng kanilang sasakyan. Sa katotohanan hindi si Chang ang gaganap bilang isang abogado kundi isang frontman. Ang 3 lalaki ang bahala sa kaso sa pamamagitan ng panunuhol sa mga hukom. Habang si Chang magpapanggap na lang na abogado nila, si Chang ay nag-aatubili na tinanggap ang kasong ito ngunit sinabi ng alkalde na gusto niya itong kunin para hanapin ang katotohanan. Ang 3 lalaki ay may nakatagong dashcam video, kung saan malamang ay nagpapakita kung ano ang totoong nangyari. Tinanggap ni Chang ang alok at binisita ang 3 lalaking nakakulong na sila Dr. Han, Chebong at Jae-Hook. Ang 3 lalaki ay naniniwala na si Chang ang perpektong abogado dahil siya ay isang talunan. Gagawin niya ang anumang iutos sa kanya, nang hindi inaasahan ay nakatanggap sila ng tawag sa telepono mula sa warden. Ipinaalam sa kanila na may nagbigay sa pulis ng anonymous na tip tungkol sa dashcam video. Sa totoo si Chang ang nagbigay ng anonymous na tip na iyon. Habang naglalakad siya palabas ng selda, naglagay si Chang ng recorder sa loob ng kanilang selda para makinig sa kanilang usapan. Narinig ni Chang na ang isa pang kasabwat nila ay may dashcam video at tinawagan ang alkalde upang ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Si Choi at Chang ay bumisita sa studio kung saan kinukunan si Miss Jang sa kanyang cooking show. Si Miss Jang ay ang asawa ni Dr. Han, noong araw na iyon inatake siya ng isang lalaki. Ngunit siya ay iniligtas ng kanyang mga bisita. Tinanong siya ni Chang tungkol sa dashcam video ngunit tumanggi si Jang na mayroon siyang ganoong video. Pagkatapos ay pinatunog ni Chang ang recording mula sa bilangguan para sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay mahahatulan bilang isang kasabwat sa isang krimen. Ngunit kung ibibigay niya sa kanya ang video ay hindi isasama ni Chang ang kanyang pangalan sa kaso. Si Jang ay ibinigay sa kanya ang video, ngunit bukod doon ay binigay din niya sa kanya ang pangalan ni Ji-hoon, ang presidente ng isang malaking pahayagan. Nang umuwi si Chang pinapanood niya ang video, inilalarawan ng video ang 3 nagkasalang lalaki na pinatay si Professor So, sinabi ni So sa kanila na ang kanilang sikreto ay mabubunyag. Nagsisimula ng maging maganda ang sitwasyon ni Chang sa pananalapi dahil siya ay binayaran ng alkalde at nagpa siya na dalhin ang kanyang asawa sa isang mamahaling hapunan. Ngunit hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag at kailangang umalis. Isang empleyadong babae ay nag-aalok kay Chang ng libreng kape. Ngunit ang inumin ay may gamot, si Chang ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Nabangga niya ang kotse, sa kabila ng tindi ng aksidente nagising si Chang. Pagkatapos managinip tungkol sa kung paano niya nakilala ang kanyang asawa. Samantala hinanap ng isang lalaki ang kanyang sasakyan at ninakaw ang dashcam na video. Ngunit hindi lang iyon ang kanyang problema, ang pulis ay may search warrant para kay Chang at may nakita silang mga kagiliw-giliw na bagay. Dito nakakita sila ng isang droga, isang nakatagong pera at kahit ilang ginto. Si Chang ay naaresto at ang media kasama ang pulisya ay itinuturing siyang isang kilalang kriminal na kilala bilang Big Mouse. Sinubukan ni Chang na humingi ng tulong kay Choi. Ngunit tinanggihan siya ng alkalde at sinabi sa kanya na dapat ay nag-ingat siya. Dinala si Chang sa bilangguan at nagpasya ang 3 lalaki na patayin siya. Dahil hindi na siya kapakipakinabang sa kanila,
Nang papatayin na siya si President Ji-hoon tumawag sa warden para utusan siyang pigilan sila dahil ninakaw ni Big Mouse ang pera mula sa kanya at gustong niyang bawiin ito. Kung mamatay si Chang hindi na niya mahahanap kung nasaan ang pera. Pinatigil ng warden ang pagbitay at kailangang masanay si Chang sa kanyang bagong buhay bilang isang bilanggo. Sa kanyang selda pinapanood ni Chang si Miho na kausap ang ilang mamamahayag. Bago niya matapos ang kanyang talumpati lumingon siya sa kamera para kausapin si Chang at sinabi sa kanya na sinubukan niyang bisitahin siya. Ngunit hindi nila siya pinahintulutang makita siya. Nang maglaon ang isang taga-usig ay nagtatanong kay Chang na sinusubukang malaman kung siya si Big Mouse. Ngunit ang episode ay naputol sa isa pang eksena nang hindi ipinapaalam kung si Chang ba ang Big Mouse o hindi. Kalaunan ay binisita ni Ji-hoon ang kanyang mga kaibigan sa bilangguan upang sabihin sa kanila na hindi dapat nila saktan si Chang dahil kailangan muna niyang hanapin ang kanyang pera. Pinapanood ng warden ang pag-uusap na ito sa pamamagitan ng kanyang mga kamera. Nakita niyang napaka-interesante ang sitwasyong ito dahil ang ilan sa mga makapangyarihang lalaki na ito ay gustong patayin ang Big Mouse. Kalaunan ay nagpasya ang warden na makipag-usap kay Chang kung talagang siya ba si Big Mouse. Nagalit ang warden nang sabihin ni Chang na hindi siya ang Big Mouse. Nadismaya si Chang at walang pakialam kung siya ay mabuhay o mamatay. Pinili niya na makipag-away sa isang boss ng bilangguan. Ngunit napagtanto niya na ang kanyang kagustuhang mabuhay ay mas malakas kaysa sa kanyang pagkabigo. Pagkatapos ay hinarap niya ang isang psycho serial killer at sinubukan siyang patayin. Ngunit ang serial killer ay napaiyak nang si Chang ay binanggit ang kanyang ina. Ang pangyayaring ito dahilan upang maniwala ang ibang mga bilanggo na siya ang tunay na Big Mouse. Isang sikat na kriminal na tulad niya ay lubos na magkakaroon ng lakas ng loob na makipaglaban sa sinuman. Mamaya ay nagpanggap si Chang na siya ay tatakas upang mabaril siya ng gwardya ngunit hinuli lang siya. Kinabukasan ang mga bilanggo ay dinadala sa trabaho sa paglilinis ng mga drains. Ngunit ang mga bagay ay hindi makontrol nang dinalhan sila ng mga gwardya ng pagkain dahil itinuturing nilang kasuklam-suklam. Si Chang ay nagsimulang makilala bilang ang Big Mouse at siya ay nagsimula ng isang mini riot. Ang mga bilanggo ay kumukuha ng mga balde ng tay at inaatake nila ang mga gwardya. Sa ilang mga punto ay lumala ang mga bagay at ang warden ay kailangang mamagitan upang pigilan sila. Si Chang nilapitan siya at sinabi sa kanyang tainga na papatayin niya siya at ang tatlong makapangyarihang lalaki kung patuloy na gagawing miserable ng warden ang kanyang buhay. Sa kalaunan ay umatras ang warden at hinayaan ang mga bilanggo na makakuha ng mas masarap na pagkain. Pagkaraan ng ilang sandali ay ipinaalam kay Chang na ang kanyang abogado ay narito upang makita siya. Sumama si Miho dahil natanggap niya ang mga papeles ng diborsyo ni Chang at nais niyang pigilan siya sa paggawa ng anumang karagdagang aksyon. Dahil ang diborsyo lang paraan upang maging ligtas si Miho sa mga panganib. Si Miho ay hindi maaaring pabayaan ang kanilang nakaraan at iginiit na asawa siya nito. Sinusuportahan siya nito at siya ay mananatili sa kanya kahit anong mangyari. Nang maglaon dinala si Chang sa isang solitary confinement at doon ay tunay na sumanib ang kanyang pagkakakilanlan bilang Big Mouse. Nang dinala siya sa pangkalahatang populasyon si Chang ay isang nagbagong tao na sinasamba siya ng lahat para sa kanyang ginagawa para sa mga bilanggo. Hiniling niya sa kanyang kapwa bilanggo na si Jerry na ipaalam sa lahat sa bilangguan na ibibigay niya ang kagustuhan ng mga bilanggo. Ang pinuno ng silid ng selda na humiling kay Chang na hanapin ang kanyang nawawalang anak na babae na matagal na itong nawala. Sinubukan niyang hanapin ito, ngunit naging komplikado ang mga bagay at napunta siya sa kulungan. Pagkatapos ay humingi ng tulong ang psycho serial killer kay Chang, natulungan ang kanyang ina na may sakit at siya ay na-hospital. Samantala si Miho ay nagsimula ng isang bagong trabaho bilang isang nurse sa hospital kung saan ang asawa ng alkalde ay nagtatrabaho. Ginagawa niya ito sa pag-asang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Professor So. Ayon sa dashcam video maaaring nag-iwan ng papel si Professor So na magpapasunog sa ilang makapangyarihang tao. Sa loob ng bilangguan tinawag ng tatlong makapangyarihang lalaki ang warden para makausap at binalak na tapusin si Chang. Ngunit hindi sila pinayagan ng warden dahil iba ang utos mula kay Ji-hoon. Ngunit hindi naman siya makatanggi sa malaking pera na alok ng tatlong lalaki sa kanya. Hinihiling lang nila sa warden na tumingin sa ibang direksyon sa lalong madaling panahon. Ang tatlong VIP ay nagtipon ng ilang mga bilanggo para sa misyong ito at ikinulong sila ng mga gwardya sa isang lugar kasama si Chang at ang kanyang mga tagasunod.
Ang dalawang grupo ay nagsimulang mag-away habang ang serial killer ay nakuha ang isang kutsilyo at nagsimulang maglakad patungo kay Chang. Kahit na siya ay nagpapanggap bilang kanyang tagasunod ay nakita siya ng pinuno ng silid at tumalon sa kanyang paraan upang iligtas si Chang mula sa pag-atake. Nakialam ang warden at itigil ang laban dahil kung hindi niya gagawin malalaman ni Ji-hoon naging bahagi siya nito. Kinabukasan ay isa pang insidente ang naganap sa hospital. Nang bigyan ni Miho ng 2 mg ng gamot ang isang pasyente. Pinagalitan siya ng head nurse dahil dapat ay binigyan siya nito ng 1 miligram. Para maresolba ang kanilang alitan tinitingnan nila ang pasyente card sa computer para malaman kung ano ang race eta niya. Ang dosage ay 1 miligram pero sabi ni Miho na may nagpalit ng numero dahil 2 milligrams kanina ito. May patunay siya nito dahil nag-screenshot siya sa phone niya. Mamaya tinipon ni Hyun ang mga tao para sa komperensya at si Miho ay nagpasya na pumunta sa open siba. Tumutol siya habang nagsasalita si Hyun at naghagis ng pain sa pagsasabing nabasa niya ang papel ni Professor So. Ayon dito marami silang ginagawa na taliwas sa tamang mga patakarang medikal. Habang si Miho ay umuwi sa kanyang bahay, pakiramdam niya na parang may nagbabantay sa kanya. Buti na lang nakita niya ang kanyang ama at makakauwi siya ng ligtas. Nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa alkalde na humihiling sa kanya na makipagkita ng personal. Sa loob ng bilangguan ang isa sa mga umaatake kay Chang ay namatay sa loob ng kanyang selda. Naniniwala ang mga gwardya na ang taong ito ay nagwakas sa kanyang sarili dahil walang paraan na may ibang makapasok doon. Gayunpaman mayroong isang bilanggo na hindi mapigilan ang pagsigaw na pinatay ng Big Mouse ang lalaking ito. Pumunta ang doktor upang makita ang sumisigaw na bilanggo at napagpasyahan na siya ay ganap na baliw. Nang ang isang grupo ng mga bilanggo ay pinalaya sa pangkalahatang populasyon sa cafeteria. Nang kumain na sila ang isa sa kanila ay nalasan at namatay. Ang lahat ng mga bilanggo ay nanunood sa paniniwalang si Big Mouse ang may gawa. Sa parehong oras na isinasaalang-alang ni Chang ang posibilidad na ang Big Mouse ay nasa loob ng parehong bilangguan at talagang siya ang isa na nag-frame sa kanya. Bumisita si Ji-hoon sa bilangguan upang makipag-usap kay Chang at hilingin sa kanya na ibalik ang kanyang pera. Hindi ito ibibigay ni Chang sa kanya, ngunit si Ji-hoon ay nagtataka kung paano siya nakakasigurado na si Chang ay talagang ang Big Mouse. Dahil si Big Mouse ay nakipagnegosyo sa ilang mga nagbebenta ng droga at hiniling sa kanya na kunin ang mga pangalan ng mga nangungunang nagbebenta ng droga na nakatrabaho niya. Si Chang ay hindi alam ang mga pangalang ito, kaya tumugon siya na gusto niyang panatilihing ligtas ang kanyang mga kliyente. Binigyan niya si Chang ng 5 araw para sabihin sa kanya ang mga pangalan o kung hindi ay ipagpalagay niyang hindi siya si Big Mouse at papatayin niya siya. Nang umalis si Ji-hoon, si Chang ay inatake ang isang gwardya upang kunin ang kanyang telepono at tinawagan ang alkalde upang itanong sa kanya ang mga pangalan. Nakuha ng alkalde ang listahan ng mga pangalan mula sa prosecutor, ngunit tumanggi siyang tulungan si Chang. Sa loob ng bilangguan ang warden at ilang mga gwardya niya ay nag-repaso sa footage mula sa cafeteria at napagtanto nila na ang taong namatay ay nakalunok ng cyanide pill. Ibig sabihin ay tinapos niya ang kanyang sarili at hindi pinatay ni Big Mouse. Inutusan ng warden ang kanyang mga tauhan na maghanap sa selda ni Chang, ngunit wala silang nakitang kaina-hinala dito. Habang si Miho ay patuloy na sinusundan at nag-text sa kanyang ama para sa tulong. Nahuli nila ang lalaki at napag-alaman na ito ay tauhan ay ang sekretarya ng alkalde. Kaya binisita ni Choi si Miho para linawin ang sitwasyon. Habang sinasabi nitong nag-aalala siya sa kanya dahil binanggit nito ang papel ni So, kaya pinasunod siya sa kanyang sekretarya para masiguradong magiging maayos siya. Ibinigay niya ang listahan na nagbabalangkas sa nangungunang 5 kliyente ng droga ni Big Mouse. Si Miho ay hindi nag-aksaya ng oras at binisita niya ang kanyang asawa upang ibigay sa kanya ang listahan sa loob ng bilangguan. Ang mga bilanggo ay nabaliw sa mga hula kung sino ang mananalo sa digmaan sa pagitan ni Big Mouse at ng 3 VIP. Sinubukan ng mga guard na tapusin ang pastahan na ito. Ngunit si Big Mouse ay direktang humarap sa 3 VIP at sinabi sa kanila na mayroon siyang paraan upang patunayan na siya si Big Mouse. Samantala nakipagkita si Choi kay Ji-hoon sa isang art gallery at ibinunyag na ang listahan na ibinigay niya sa prosecutor ay peke. At ibibigay ni Chang sa kanya ang mga pekeng pangalan na ibinigay niya sa kanila at iyon ang magpapatunay sa kanya na hindi talaga siya ang Big Mouse. Sinusubukang tawagan ni Choi si Chang upang balaan siya. Ngunit hindi nagtagumpay dahil nasa kamay na ng warden ang telepono. Sa lalong madaling panahon ay kinuha ng mga gwardya si Chang mula sa kanyang selda at dinala siya patungo sa meeting room.
Ang mga tao ay nagsisigawan para kay Big Mouse habang naglalakad siya sa bilangguan. Gusto ni Choi na makausap si Chang ngunit hindi siya pinayagan ng warden. Iyon ay inutusan niya ang kanyang mga gwardya na kunin si Chang at hindi nagtagal ay nakipagkita si Chang sa tatlong VIP. Hinihintay din siya ni Ji-hoon dahil pupunta siya para maging bahagi ng larong ito. Hindi makaligtaan ni Choi ang saya kaya sumama siya sa kanila sa meeting room. Binalangkas ng warden ang mga patakaran ng laro, isusulat ni Ji-hoon ang mga pangalan ng nangungunang 5 drug client at pagkatapos ay itiklap niya ito para walang makakakita nito. Pagkatapos ay isusulat ni Chang ang parehong mga pangalan at ihahambing nila ang mga papel upang makita kung ang mga pangalan ay tumutugma. Sa inaasahan ng lahat na matalo si Chang, ngunit nagulat sila nang makitang ang mga pangalan ay ganap na tumutugma. Tuwang-tuwa ang ilang mga preso nang lumabas ang mga resulta. Dahil nanalo sila sa kanilang mga taya. Pabalik sa loob ng meeting room naisip ni Choi sa kanyang sarili na si Chang ay talagang si Big Mouse at pinaglalaroan siya. Sa kabilang banda ay ipinahayag ni Ji-hoon na hindi niya kaya na maniwala na si Chang ay si Big Mouse. Ipinaalam niya sa lahat na ang isang lalaking nagngangalang Peter ay naaresto at masasabi niya sa kanila kung siya talaga si Big Mouse. Dinala si Chang sa interrogation room para makita siya ni Peter at tinanong siya ng prosecutor kung si Big Mouse ito. Gayunpaman tumunog ang alarm clock ni Peter at kailangan niyang magpa-insulin shot. Si Ji-hoo ay nagkaroon ng pribadong pag-uusap kay Choi at tinanong siya kung siya ay si Big Mouse. Medyo hindi komportable si Choi ngunit ibinulalas ni Ji-hoon na nagbibiro lamang siya. Habang ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita na may masamang pagitan ng dalawa. Tila may isang lalaki na nagngangalang The Elder na tumakas sa lungsod. Si Ji-hoon ay nainggit dahil mas pinapabore ng Elder si Choi. Sa kalaunan ay niyaya ni Ji-hoon si Miho na maghapunan. Dahil kung siya talaga ang asawa ni Big Mouse ay delikado rin siya. Gaya ng kanyang kausap sa kanya tungkol sa papel ni Professor So at nag-alok na bilhin ito mula sa kanya ngunit tumanggi si Miho. Nang ang mga pusta ay naipon, si Chang ay nagbayad ng pera sa warden at hilingin sa kanya na lumayo sa kanyang likuran. Ang tatlong VIP ay nag-aalala tungkol sa pinakabagong mga kaganapan at nagsimula silang isipin kung paano papatayin ng mga ito. Sa lalong madaling panahon si Ji-hoon ay bumisita muli sa bilangguan upang kausapin ang tatlong makapangyarihang lalaki. Maya-maya si Chang nakuha niya ang kamay ng tatlong VIP na sinabi niyang nakita niya ang video at alam niyang nagmamaneho lang si Dr. Han. Nang pinatay niya at ng kanyang mga kaibigan kasama ang prosecutor. Nangangahulugan ito na hindi siya hahatulan bilang isang mamamatay. Nang ang oras ay dumating para sa kanilang paglilitis. Ngunit dahil walang video na magagamit para sa mga autoridad, gusto ni Chang sabihin niya ang totoo sa korte. Hindi talaga magagawa ni Dr. Han iyon ngunit tinuruan siya ni Chang ng isang mahirap na leksyon sa pamamagitan ng muntik siyang patayin. Nang muli silang gisingin, si Han ay kumbinsido siya na dapat niyang gawin ang sinasabi ni Chang sa kanya, habang nagpa siya si Miho na sundan ang head nurse sa paligid ng hospital. Dahil gumagawa siya ng mga kaina-hinalang galaw. Napunta si Miho sa isang storage room ngunit hindi niya mahanap ang head nurse kahit saan. Pumasok si Miss Hyun at ang guard sa storage room at sinabihan si Miho na lumabas dahil nakita nila siya sa mga kamera. Lumabas si Miho na kunwari kumukuha siya ng mga medical supplies, pinaalis siya ni Hyun at saka pinaalalahanan ang guard na huwag na siyang pumasok sa sikretong kompartimento sa loob ng storage room. Kinabukasan nakipagkita si Choi kay Miho upang sabihin sa kanya na ang kanyang asawa ay niloloko silang lahat at siya ay talagang si Big Mouse. Si Miho ay hindi naniniwala, ngunit ipinaliwanag ni Choi na ang listahan na ibinigay niya sa kanya ay mga pekeng pangalan ng mga kliyente ng droga. Gayunpaman ibinigay ni Chang ang mga tunay na pangalan kay Ji-hoon. Noong araw ding iyon ang voluntaryong tauhan ng hospital na gumawa ng ilang dental na trabaho sa mga bilanggo at si Miho ay may pagkakataong makipagkita sa kanyang asawa ng one-on-one. Ang unang bagay na gusto niyang malaman ay kung talagang siya si Big Mouse. Habang nag-uusap sila ay binabantayan sila ng warden. Ngunit naghinala na si Chang, dinala niya si Miho sa bakuran sa isang lugar kung saan hindi sila pakikinggan ng warden at sasabihin sa kanya ang totoo. Isang araw bago ang pagharap kay Ji-hoon ay tinakpan ang kanyang ulo mula sa likod at pinatulog siya. Nang gisingin siya ni Jerry na nakita ni Chang ang isang tarot card sa kanya na may nakasulat na 5 pangalan. Wala siyang ideya kung trick ba ito o hindi kaya hindi niya alam kung dapat ba niyang gamitin ang mga pangalang ibinigay sa kanya ni Choi o ang mga pangalan sa tarot card. Ngunit ng oras na para makipagkita sa tatlong VIP ay binisita siya ni Choi at mukhang nag-aalala siya.
Ito ang nagpaunawa sa kanya na may mali at ginamit niya ang mga pangalan mula sa tarot card. Mula noong araw na iyon ang tunay na Big Mouse ay gumagamit ng mga tarot card para makipag-usap kay Chang. Alam niya na ang tunay na Big Mouse ay may gagawin kapag ang card ay nakalagay ng nakabaligtad. Alam niya na kailangan niyang gawin ang isang bagay sa kanyang sarili. Sa parehong oras si Han may pribadong oras sa kanyang asawa at gustong makipagtalik sa kanya. Pero ayaw ni Jiang dahil may mga kamera sa kwarto at baka may nanonood sa kanila. Nagagalit si Han at binugbog niya ito. Si Miho nakita niya ang mga pasa sa leeg ni Jiang at sinabi sa kanya na matutulungan niya siya kung kailangan niya ng tulong sa anumang paraan. Nang gabing iyon ay tumawag si Miho sa telepono habang pauwi siya sa bahay. Ang babae sa kabilang linya ay isang babaeng nakita sa hospital ilang araw bago siya kumbansihin ng isang lalaki na pirmahan ang kakaibang kontrata ng hospital. Ibinunyag ng babae na umiiral ang papel ni So at ito ay nakatago sa isang piraso ng alahas. Nilapitan siya ni So bago siya namatay dahil ang babae ay gumagawa ng alahas at hiniling sa kanya itago ang isang bagay sa loob ng isang piraso ng alahas na tila isang krus. Habang nagsasalita ang babae isang asasin ang lumitaw sa kanyang likuran at itinulak siya hanggang sa kanyang kamatayan. Hinarap ni Miho si Hyun tungkol sa krus dahil nakita niya ito sa kanyang leeg. Ngunit ang direktor ay hindi nag-atubling ibigay sa kanya ang krus para masuri ito ni Miho. Nagsikap si Miho at hinayla ang krus mula sa bawat anggulo ngunit walang nakatago sa loob nito. Pag-uwi niya ay nanood siya ng video ng isang forum kung saan nag-uusap sina Hyun at Jiang. Napagtanto niya at ng iba pang grupo na si Jiang ay may suot na kwintas na may simbolo ng krus sa loob nito. Kaya maaaring ito ang piraso ng alahas na hinahanap nila. Sa isang flashback ipinakita na nakilala ni Jiang si Professor So sa isang gabi nang siya ay tumatakbo mula sa bahay dahil inabuso siya ni Han. Inalagaan siya ni So at unti-unting nahuhulog ang loob nilang dalawa. Sa isang punto ay ibinigay ni So sa kanya ang kwintas bilang regalo. Sa kasalukuyan ay dadalhin na ang 3 VIP sa korte kung saan magsasabi si Han ng totoo. Ngunit nag-iingat ang warden at pinigil ni Chon-sik si Han para hindi niya masira ang mga bagay-bagay. Si Chang tumawa dahil ito ang plano niya. Alam niyang hindi magsasabi ng totoo si Han kung aalis pa siya sa kulungang ito. Nagpanggap ang mga tagasunod ni Chang na nakikipag-away sila sa mga tao ni Chun-sik. Habang naglalaban ay sinira nila ang rebulto ng Holy Mary sa loob ng simbahan. Ang tunay na plano ni Chang ay mahuli si Big Mouse, papalitan niya ng bago ang rebulto ngunit ang bago ay may kamera. Sa paraang ito ay makikita niya kung sino ang bumisita sa simbahan para bigyan siya ng mga tarot card. Habang isa pang pasyente na may cancer ang namatay sa ospital. Si Miho ay binisita ang mga kamag-anak nito upang maghanap ng impormasyon. Narinig niya na ang kontratang pinirmahan ng kamag-anak ay nakasaad na ang namatay na pasyente ay kailangang i-cremate hindi ilibing. Kaya naghinala si Miho dahil ito ay parang isang pag-iingat kung ang isang bangkay ay inilibing at maaaring may magpasuri dito. Mamaya si Miho ay kumilos at bumisita sa morgue ng hospital ng gabing iyon upang kumuha ng dugo mula sa isang patay na katawan. Habang siya ay lumalabas sa morgue hinihintay siya ni Hyun at inutusan ang mga gwardya na hanapin siya. Gayunpaman, matalino si Miho at walang anumang bagay sa kanya, bumalik siya sa morgue nang siya ay iniwan at kinuha ang mga bote na may dugo. Nang pumasok siya sa elevator isang asasin ang tumalon sa loob nito sa pamamagitan ng hatch sa itaas at sinubukang patayin siya. Buti na lang at malapit na si Choi at napilitang tumakas ang asasin nang bumukas ang pinto ng elevator. Sa loob ng kulungan si Chang ay nag-check sa camera makalipas ang ilang araw at napagtanto na si Jerry ay papasok at palabas ng simbahan. Gayunpaman napansin din niya na ang video ay lumampas ng 30 minuto na nangangahulugan na may nag-edit nito. Na malamang na ang tunay na Big Mouse, ibig sabihin ay si Jerry ay hindi ang Big Mouse. Bagkus ay nakapasok lang siya sa simbahan na sadya. Maya-maya ay nilapitan si Jerry ni Ji-hoon na nangakong ibibigay niya ang kanyang kalayaan kung paiinumin niya si Chang ng laso na tsaa. Ginawa ito ni Jerry ngunit pinagsisihan niya ang kanyang ginawa at ipinaalam kay Miho na ang kanyang asawa ay nagdurusa sa isang pagkalason sa pagkain. Si Miho at ang kanyang ama ay nanghimasok sa oras upang iligtas si Chang. Pagkatapos ay nagpasalamat sila kay Jerry sa tulong nito at nag-alok sa kanya ng pera bilang isang paraan ng pasasalamat. Si Chang ay natutulog sa hospital, inipit ng gwardya ang kanyang hinlalaki at ginamit ang dugo upang pirmahan ang isang papel. Pagkatapos ay nakasalubong niya si Ji-hoon sa parking lot at binigay sa kanya ang sign paper.
Si Miho ay gumugugol ng ilang oras sa kanyang asawa hanggang sa magising ito. Ngunit hindi siya pinayagan ng mga gwardya na manatili ng matagal. Sa lalong madaling panahon ay dinala si Chang sa labas at niyakap niya ang kanyang asawa bago kunin ng mga opisyal. Sa daan na pagtanto ni Chang na hindi siya dinadala ng mga gwardya pabalik sa bilangguan. Kaya sinubukan niyang labanan ang mga ito at tumakas. Ang mga gwardya ay binigyan siya ng isang turok na nagpatulog sa kanya at si Chang ay dinala sa isang mental asylum. Nanaginip si Chang na bumalik siya simbahan ng kulungan habang lumalapit kay Big Mouse. Hinawakan siya ni Chang mula sa likuran, ngunit nakamaskara si Big Mouse. Nag-away silang dalawa at nagawa ni Chang na tanggalin ang maskara niya. Ngunit ang nakikita niya ay ang sarili niyang mukha. Nang magising ay napagtanto ni Chang na siya ay sa isang puting silid na nakatali at hindi makagalaw. Ang mga nurse ay ginugulo siya dahil may malinaw silang mga tagubilin na hindi siya payag ang matulog. Ipinaliwanag ng Paiskal kay Ji-hoon na ginagawa nila ito upang madagdagan ang bisa ng serum na kanilang iturok kay Chang. Nang ginawa nila iyon nagsimulang makakita si Chang ng ilang mga pangitain. Nakita niya ang isang daga na lumulukso sa kanyang binti. Ngunit pagkatapos ay napuno ang silid ng mga daga at siya ay natatakot. Tinanong ni Ji-hoon si Chang kung siya ba si Big Mouse habang siya ay nasa ilalim pa ng impluensya ng Truth Serum. Sumagot si Chang na hindi siya at tinanong siya ni Ji-hoon kung saan niya itinago ang pera na ninakaw niya mula sa kanya. Sumagot si Chang na hindi niya ninakaw ang kanyang pera. Pagkatapos ay nakatulog ng ilang segundo, sa panaginip tungkol sa isang excursion nila ng kanyang asawa sa isang bundok malapit sa kanilang lungsod. Paggising muli ay iturok ni Ji-hoon ang pangalawang dosis ng totoong serum. Binalaan siya ng Paiskal na ang pangalawang dosis ay maaaring magdulot ng pag-arrest sa puso nito. Ngunit wala talagang pakialam si Ji-hoon, hindi sinasabi sa kanya ni Chang kung saan ang kanyang pera. Gusto ni Chang na manatiling buhay kaya ibinigay niya sa kanila ang pangalan ng bundok na binisita niya kasama ang kanyang asawa. Si Ji-hoon at ang kanyang mga kasamahan ay pumunta sa bundok at naghukay sila sa lugar kung saan ang pera ay dapat nandoon. Kahit na nakahanap sila ng isang kahon na gawa sa kahoy ay mayroon lamang isang bar ng ginto sa loob nito. Bumalik si Ji-hoon sa asylum at hiniling na kunin ang natitirang pera niya. Nang marinig ni Chang na nakakita si Ji-hoon ng ilang ginto, napagtanto niya na binabantayan siya ni Big Mouse kahit sa lugar na ito. Maya-maya lang ay may nagdulot ng sunog sa loob ng asylum at nagawang makawala ni Chang. Gayunpaman isang malaking malakas na lalaking nurse ang hamarang sa kanyang daan at sinimulan nilang ang labanan. Isa sa mga bumbero na pumasok sa asylum ay tinulungan si Chang at ito ay si Jerry. Inilabas ni Jerry si Chang mula sa asylum at binigay sa kanya ang mga susi ng isang kotse na magagamit niya. Gusto ni Chang na malaman kung ano ang nangyayari at sinabi ni Jerry na binayaran siya ni Big Mouse upang iligtas siya. Nagtaka si Chang kung nakilala ni Jerry si Big Mouse. Ngunit si Jerry ay walang oras at nagmaneho palayo. Sa kasamaang palad ay naharang si Jerry ng mga pulis at siya ay nasugatan habang sinusubukan niyang makatakas. Noong gabing iyon ang pulis na tumitingin sa kanyang sasakyan ay inilabas ang kanyang telepono at inihambing ang mukha sa isa sa takas sa kanyang telepono. Pinayagan siya ng opisyal na umalis at may tato siya sa likod ng kanyang tenga. Kinaumagahan si Miho at ang iba pang grupo ay nagpasya na kumilos sila. Mag-leak sila ng ilang impormasyon sa isang palabas na mayroong 800,000 subscriber sa web para pag-usapan ang kaso ni Professor So. Nagprotesta rin sila sa labas ng courthouse na sinasabing hindi nakatakas si Chang sa kustodiya sa halip ay dinukot siya. Nang makita niya ang Paiskal na sinabi sa kanya ni Miho na kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. At hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang kanyang telepono para masigurado niyang hindi siya nito tinutulungang itago. Si Chang ay tumawag at hiniling na kausapin ang kanyang asawa. Sabi niya na ilalantad niya ang lahat kasama si Big Mouse. Isang araw ang tatlong makapangyarihang lalaki ay dadalhin sa korte. Habang si Chang ay lilito sa web show sa stream. Habang nagsisimula ang paglilitis gumawa si Chang ng hula at sinabing ang tatlong lalaki ay palalayain sila. Ipinaliwanag na ang paglilitis ay isang pagkukunwari. Ngunit kailangan itong magmukhang kapanipaniwala. Upang makamit ito ang taga-usig ay maghaharap ng tatlong argumento laban sa tatlong lalaki. Isa sa mga ito ay ang kanilang DNA ay natagpuan sa bangkay sa loob ng trunk. Gayunpaman ang tatlong lalaki ay ibabalik ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na sinusubukan nilang iligtas si Professor So sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng CPR. Kaya't natagpuan ang kanilang DNA sa bangkay. Sa isang flashback ang tatlo ay gumawa ng trick nang ang kanilang sasakyan ay nag-crash.
Dahil alam nila na ang kanilang DNA ay matatagpuan sa bangkay. Kumakalat ang balita sa internet na si Big Mouse ay nakabroadcast gumagawa siya ng perpektong hula tungkol sa paglilitis. Ipinaalam ito kay Ji-hoon ng kanyang sekretarya at sinenyasan niya ang taga-usig na humiling sa hukom na magpahinga. Pagkatapos si Ji-hoon nakipagkita kay Jang at ibinigay ang papel kasama ng USB. Subalit nagalit si Ji-hoon dahil ito ay isang walang kinalaman sa hinahanap niya. Ngunit pagkatapos ay nalaman ni Ji-hoon na siya ay nasa kamera sa buong oras kinuha niya ang kamera at sinira ito. Samantala lumitaw si Chang sa labas mismo ng courthouse at nangakong ibubunyag niya ang katotohanan sa publiko. Ngunit sa ngayon siya ay inaresto at kailangang bumalik sa kulungan. Sa parehong oras na nagising si Jerry sa hospital, habang ang isang doktor na may tato sa kanyang palso ay nagbigay sa kanya ng isang piraso ng papel na may mensahe na bumalik si Chang sa bilangguan. Habang ang alkalde ay may isang lihim na lokasyon na puno ng mga gold bar at sensitibong impormasyon. Kinaumagahan hiniling ng elder na makipagpulong sa tatlong dating bilanggo upang pag-alitan sila. Sa puntong iyon ay pumasok din si Choi sa kanyang opisina upang ibigay sa kanya ang papel ni Professor Son na nakuha niya kay Miss Jang. Sinabi niya sa elder na ngayon ay wala ng anumang bagay sa mundo ang maaaring magdulot ng banta sa kanya. Sa loob ng kulungan si Chang ay nag-iwan ng mensahe kay Big Mouse na nagsasabi na gusto niya siyang makilala. Pumayag si Big Mouse at nagpakita siya upang makilala si Chang. Nagulat si Chang nang makita ang warden. Si Warden Park nagsasabi na siya si Big Mouse ngunit ayaw maniwala ni Chang. Sinabi ng warden na pinatay niya ang mga lalaking umatake sa kanya ilang linggo na ang nakakaraan. Ngunit sa kabilang banda ay hindi siya naniniwala na ang warden ay si Big Mouse. Sa halip ay naniniwala siya na ang warden ay isang pawn lamang na ginagamit ni Big Mouse. Habang lumilipas ang mga araw ang ilan sa mga bilanggo ay nagsimulang magkaroon ng ilang kakaibang sintomas at sila ay may pananabik na kumain ng ilang bitamina na ibinibigay sa kanila ng hospital. Samantala tinanggal si Miho mula sa hospital at pumunta siya sa bilangguan upang humingi ng trabaho na umaasang makahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga madilim na lihim ng hospital. Samantala ibinigay ni Chang ang recorder sa alkalde at sa paiskal na humantong sa pag-aresto sa warden. Nang gabing iyon ay umiinom si Dr. Hyun ng isang kape at siya ay nasangkot sa isang aksidente. Nang si Chang ay nakipagkita kay Miho, ipinahayag niya na pinaghihinalaan niya ang alkalde na si Big Mouse. Naalala ni Chang na nakipag-ugnayan sa kanya ang alkalde nang siya ay inatake sa elevator. Marahil ay alam niya na inilagay niya ang mga bote ng dugo sa labas ng morgue at ipinagpalit ang mga ito. Kinaumagahan ang bagong warden ay tinitipon ang mga bilanggo upang gumawa ng ilang anunsyo. Pagkatapos sabihin sa kanila na siya ay magiging bagong warden. Ang bagong warden ay sumang-ayon na tulungan si Chang na mahanap si Big Mouse. Ang paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng paghahanap kung sino mang preso ang may tato na kahawig ng isang disenyo mula sa mga tarot card. Sa lalong madaling panahon nakita nila ang gayong tato sa isang bilanggo at tinalakay ni Chang ang katotohanan sa warden. Isang araw ang dating warden ay bumalik sa bilangguan ngunit sa pagkakataong ito siya ay magiging isang preso sa halip na isang opisyal. Tinipon muli ng warden ang mga bilanggo na tagpuang may tato ng disenyo ng tarot. Ipinahayag niya na si Big Mouse ay nagtayo ng isang buong organisasyon na kung saan inaalalayan siya. Ang warden ay nagudyok sa mga bilanggo na dalhin siya kay Big Mouse. At nangakong papaboran niya ang sino mang makakita kay Big Mouse. Bukod pa rito ay nilinaw ng warden na si Chang ay hindi si Big Mouse. Sinisimulan ng mga bilanggo na bugbugin si Park para kumbansihin siya na sabihin kung sino si Big Mouse. Maya-maya ay pumunta si Chang sa opisina ng warden at silang dalawa ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Ang warden ay nilinaw na siya ang boss sa loob ng kulungan na ito at siya ang magpapatakbo nito. Si Chang ay tumawag sa alkalde na umaasang ilalagay ang warden sa kanyang lugar. Ngunit sinabi ni Choi na siya ay nasa isang pulong at pansamantalang ibinaba ang tawag. Sa bakuran ng bilangguan sinabi ni Chang kay Park na gusto niyang makilala ang tunay na Big Mouse at ito ang huling babala na ibinibigay niya sa kanila. Kung si Big Mouse ay mabaigo na magpakita ay titigil si Chang sa pagtulong sa kanya o sa sino mang miyembro ng kanyang organisasyon. Noong gabing iyon ay naghihintay si Chang na lumitaw si Big Mouse. Habang pinapatay ng isang tao ang mga ilaw sa loob ng kulungan. Nang lumitaw si Big Mouse sa dilim, nalaman ni Chang na si Big Mouse ay ang pinuno ng silid. Nagtanong si Chang kung bakit siya ang pinili ni Big Mouse sa halip na iba. Ipinaliwanag ni Big Mouse na naniniwala siyang kaya siyang iligtas ni Chang.
Pagkatapos ay sinabi niya na si Ji-hoon at ang organisasyon ng Older ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang anak. At hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya napaparusahan silang lahat. Sinabi ni Chang na ayaw na niyang maging bahagi ng larong ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Big Mouse na papatayin niya ito kung aatras siya. Si Chang ay gustong magmungkahi ng bagong deal sa kay Big Mouse. Ngunit ang eksena ay tumawid sa opisina ng warden kung saan siya ay naghahanda na patayin si Miho. Ang gwardya ay umatake kay Miho ngunit siya ay iniligtas ng psycho killer na inmate. Pagkatapos ang warden ay lumitaw upang tapusin ang trabaho. Ngunit si Chang ay namagitan bago niya mahawakan ang gatilyo. Sa lalong madaling panahon si Park at si Big Mouse ay pumasok sa silid. Ang dating warden ay tinapos ang bagong warden. Tinawagan ni Chang si Ji-hoon para sabihing pumunta siya sa kulungan dahil gusto niyang takutin si Choi. Tapos pinusesan niya si Big Mouse at upang ibigay sa mga awtoridad. Flashback ay nagpapakita kung ano ang lihim na pakikitungo ni Chang kay Big Mouse. Sa madaling salita si Chang ay magiging kanyang abogado kapag siya ay nakalaya. Ipagtatanggol niya siya sa korte at magtatakda ng piyansa para sa kanya. Sa kasalukuyan si Chang ay ibinigay si Big Mouth sa mga awtoridad habang pinapanood ng alkalde at ni Ji-hoon. Si Chang ay lumapit kay Ji-hoon upang sabihin sa kanya na maibabalik niya ang kanyang pera sa lalong madaling panahon. Pinalaya si Chang at naging abogado ni Big Mouse. Tiniyak ni Chang sa kanila na gagawin niya ang kanyang trabaho sa etikal na paraan. Sa ibang lugar nakipagpulong si Ji-hoon sa elder na gagantimpalaan na siya sa paghanap kay Big Mouse. Habang dinadaluhan ni Chang sa isang press conference at sinasabing hinahabol niya ang mga taong responsable sa lahat ng maruruming bagay na nangyayari sa kanilang lungsod. Nagalit si elder sa narinig at binawi niya ang kanyang donasyon. Dahil tila hindi natapos ni Ji-hoon ang kanyang trabaho. Sinubukan siyang kumbansihin ni Ji-hoon na siya na ang bahala kay Chang. Makalipas ang ilang araw, nakapagpiyansa si Big Mouse at malaya siyang manirahan sa labas ng kulungan sa ilalim ng ilang kondisyon. Inihatid ni Chang si Big Mouse sa kanyang lumang restaurant at nagsimulang magsalaysay si Big Mouse na nagkaroon siya ng magandang oras kasama ang kanyang anak na babae sa lugar na ito. Sa sandaling umalis si Chang sa gusali ay sumabog, pagkatapos na tapusin ng pulisya ang kanilang pananaliksik ay pumasok si Chang sa gusali. Ngunit siya ay inatake ng isang asasin. Halos saksakin siya ng asasin ngunit lumitaw si Jerry kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan at pinigilan nila ang asasin. Dinala ni Jerry si Chang sa isang pulong ng organisasyon kung saan nanood sila ng isang video na iniwan ni Big Mouse. Ipinaliwanag niya na dahil nakikita nila ang video na ito marahil patay na siya. Ipinaliwanag niya na kailangang may humalili sa kanya at ipinahayag niya na si Chang ang magiging bagong Big Mouse. Hindi gusto ni Park ang desisyong iyon ngunit wala siyang magagawa. Si Chang sinabi sa kanya na hindi niya intensyon na maging si Big Mouse. Magiging si Big Mouse lang siya hanggang sa matapos niya ang kanyang trabaho. Samantala ang alkalde sa gym ay inatake pero nagawa niyang ipagtanggol ang sarili. Binisita ni Hyun ang sekretong lab sa loob ng hospital at nasaksihan ang mga lihim na nasa loob ng serye ay hindi pa nabubunyag. Pagkatapos ay nagpasya siyang sirain ang sekretong lab at binisita ang elder upang talakayin ang kanyang paglipat. Ang elder ay nabalisa ngunit ipinaliwanag ni Hyun na sinira lamang niya ang lab dahil hindi na ito ligtas. Magtatayo siya ng bagong lab at may mga pinagkakatiwala ang mga tao. Samantala nakipagkita si Chang kay Ji-hoon. Sinubukan ni Chang na kumbansihin siya na dalhin siya upang makita ang elder. Sinabi ni Chang na tutulungan niya siya na talunin si Choi. Dahil alam niyang magkaribal silang dalawa. Hindi nagtagal, dumalo si Chang sa isang press conference at inanunsyo niya na tatakbo siya bilang alkalde sa darating na halalan. Dinala ni Ji-hoon si Chang sa elder sa hindi inaasahang pagpupulong na ito. Sinabi ni Chang na siya si Big Mouse, ngunit alam ng elder na patay na si Big Mouse. Ipinahayag ni Chang na pinipilit siya ng kanyang organisasyon na maging kanilang susunod na Big Mouse. Nais ni Chang na magtulungan silang dalawa ng elder. Pagkatapos si Chang ay nagbigay ng listahan ng mga pangalan ng nangungunang 10 miyembro ng malaking organisasyon ni Big Mouse. Nais ni Chang na suportahan siya ng elder sa pagiging susunod na alkalde ng lungsod. Dahil ito lamang ang paraan upang talunin niya ang malaking organisasyon ni Big Mouse. Ang elder ay makikinabang din dito dahil wala nang hahadlang sa kanya. Ang elder ay kailangang mag-isip tungkol dito ngunit iniimbitahan pa rin niya si Chang sa kanyang kaarawan bukas ng gabi. Pansamantala, si Miho at ang kanyang ama ay gumawa ng isang mahalagang pagtuklas nang makatagpo sila ng isang matandang lalaki sa isang nursery home.
Dahil nalaman nila sa kalaunan na ang lalaking ito ay ang dating kasosyo sa negosyo ng Elder. Gusto niyang maging etikal ang kanilang kumpanya, ngunit pinili na ng Elder ang isang iligal na gawain. Kinabukasan ay nakumbinsi ni Choi si Park na makipagtulungan sa kanya upang talunin si Chang. Nang gabing iyon ay dumalo si Miho sa kaarawan ng Elder, ngunit wala ang kanyang asawa. Dinukot siya ni Park at papatayin. Nang malaman ni Miho ang tungkol dito, sinubukan niyang atakihin ang alkalde ngunit ngumiti lang si Choi. Pinuntahan ng alkalde si Park sa bodega kung saan pinatay si Chang. Ngunit hindi niya makita ang kanyang katawan kahit saan. Sinabi sa kanya ni Park na itinapon niya ang katawan at binalangkas ni Choi kung paano kokontrolan ang lungsod habang buhay. Samantala si Chang ay buhay pa dahil isa lang itong panlilinlang. At nalaman ng Elder na si Choi ay magiging banta sa kanya sa hinaharap. Dahil dito pumayag ang Elder na makipagtulungan kay Chang. Sa kabilang banda ay alam ni Choi na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa gabing iyon ay nakipagkita siya sa Elder at pinatay siya sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng gamot sa kanyang daluyan ng dugo. Pagkatapos ay pumasok siya sa opisina ng Elder upang nakawin ang kanyang well at ibigay ito sa isa sa kanyang kasabwat para mapalitan niya ang nilalaman nito. Kinabukasan naganap ang libing at lahat ay dumalo. Sa ibang lugar binisita ni Miho ang psycho killer sa kulungan at isiniwalat na nagsimulang sumama ang pakiramdam ng mga bilanggo nang dalhin sila sa trabaho sa isang lagusan. Naniniwala siyang napinsala sila ng mga tubig doon. Bago sila maghiwalay humingi ng huling pabor ang psycho killer na gusto niyang mahanap ni Miho ang kanyang mga kapatid at tanungin sila kung ang kanyang ina ay bumuti na. Sa kasamaang palad ay napagtanto din niya na siya ay may sakit dahil dumudugo ang kanyang ilong at gilajed. Kinabukasan ay kumilos din si Ji-hoon at nakipagkita sa abogado na magbasa ng mga kalooban ng Elder. Gusto ni Ji-hoon na muling ulitin ng abogado ang nilalaman ng testamento, ngunit tumanggi ang abogado na gawin, kaya sinubukan ni Ji-hoon na suhulan siya ngunit wala rin itong resulta. Sa lalong madaling panahon ay bubuksan na ang testamento at ang lahat ay naiinip na marinig kung ano ito. Gayunpaman nagulat ang lahat nang marinig nila na iniwan ng Elder ang kalahati ng mga kumpanya kay Hyun at Choi. Nang gabing iyon ay nagpanggap si Choi na magbubunyag siya ng isang malaking sikreto sa kanyang asawa. Ngunit ang kanyang sikreto ay walang iba kundi isang kasinungalingan. Ang kasalukuyang alkalde ay binaligtad ang kwento at ipinahayag na siya ay ang apo ng Elder at kasosyo sa negosyo. Ang karera para sa halalan ay magsisimula na. Si Choi ay maraming koneksyon at nagsimula siyang lumitaw sa bawat channel upang kumbonsihin ang mga tao sa lungsod na iboto siya. Si Chang at ang kanyang organisasyon sinunod ang kanilang sariling mga gawi. Habang wala siyang ideya na ang kanyang asawa ay bumibisita sa isang doktor. Si Miho ay nagsagawa ng ilang pagsusuri sa dugo at ang doktor ay nag-anunsyo na siya ay nagdurusa ng cancer. Alam ni Miho na siya ay may limitadong oras kaya bumalik siya sa kanyang asawa at nalasing. Ang dalawa ay namasyal malapit sa lawa at nagsaya. Kinabukasan ay kailangang dumalo si Ji-hoon sa isang pagpupulong kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Lahat ay tahimik dahil natatakot sila kay Choi at Hyun. Ngayong nasa kanilang mga kamay ang lahat ng kapangyarihan. Sinubukan sila ni Ji-hoon na kalabanan ngunit nilinaw ni Hyun na kung hindi siya makikipagtulungan sa kanila ay tatawag siya ng board meeting at tatanggalin siya. Ngunit nakipagkita siya kay Chang para mag-alok sa kanya ng isang bagay na maaaring magamit niya laban kay Choi. Ipinahayag niya na ang Elder ay may isang anak na lalaki na nakatira sa Amerika. Ang taong ito ay isang psycho at kahit ang kanyang sariling ama ay hindi nais na narito siya. Gayunpaman kung mahanap nila siya at dalhin siya sa bansa, marahil maaari niyang hilingin na kunin ang ilan sa mga nilalaman ng testamento. Ipinaalam kay Miho na ang psycho killer ay nasa hospital at malapit na siyang mamatay. Binisita siya nito at ang lalaki ay nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Miho na ang kanyang ina ay mas mabuti na ngayon at ang psycho killer ay maaaring mamatay na sa kapayapaan. Ibinunyag ng kanyang kapatid na babae kay Miho na ang psycho killer inmate ay hindi talagang isang psycho. Siya ang sinisisi para sa isang mayaman lalaki na isang psycho killer talaga. Kailangan nila ng pera para iligtas ang kanilang ina at iyon ang dahilan kung bakit sila pumayag. Binisita ni Miho si Hyun at binigay sa kanya ang buod ng lahat ng nalalaman niya. Noong gabing iyon, si Miho ay gumugol ng ilang oras kasama ang kanyang asawa. Gayunpaman si Choi ay gumawa ng matapang na hakbang. Nahanap niya ang lalaking nagsagawa ng cryptocurrency scam ilang buwan na ang nakaraan. Si Chang ang abogado ng mga biktima noon at natalo siya sa kaso.
Binayaran ni Choi ang scammer para sabihin sa media na natalo si Chang sa kaso para sa kanyang mga kliyente dahil binayaran siya ng scammer ng pera para gawin iyon. Gayunpaman mahusay din ang ginagawa ni Miho na magbunyag ng higit pang mga lihim na maaaring ibagsak si Choi at Hyun. Nakita niya ang isang fish farm na gumagamit ng tubig na dumarating sa kanila. Sa pamamagitan ng ilang malalaking tubo ng tubig na konektado sa isang kumpanya na pinangalan ng NK Chemicals na dating pag-aari ng Elder. Ang lalaking namamahala sa fish farm na ito ay nagbubunyag na ang mga kemikal ng NK ay gumagawa ng water waste habang sila ay nagde-develop ng kanilang mga gamot. Ang tubig na ito ay nakakalason at kailangang itapon. Kahit papaano ay nakaisip sila ng solusyon at itapon ang tubig sa fishing farm na ito. Maaaring nakamamatay ang tubig na ito kung ang isang tao ay uminom nito, ang mga isda ay nakakapinsala din. Ngunit sinasabi ng lalaki na hindi nila ibinebenta ang mga isda. Habang ang lahat ng ito ay nagaganap, dumalo sina Choi at Chang sa debate sa TV at sinubukan nilang dalawa na bitagin ang isa't isa sa komplikadong pagtatalo. Habang si Miho ay nakakuha ng recording ng tao na in charge sa fish farm. Habang ang iba sa crew ay nakuha ang lahat ng ebidensya na makikita nila. Sa studio ang crypto scammer ay nagtanong kay Chang para magmukha siyang masamang tao. Nang dumating si Miho sa studio ay kinuha niya ang mikropono at ibinunyag sa mundo na siya ay may cancer. Nakuha niya ang karamdaman sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa tubig mula sa mga kemikal ng NK. Pinaandar niya ang recording ng video mula sa fish farm at inilantad ang katotohanan na nagpasimula ng isang iskandalo. Sinubukan ni Chang na maging mahinahon habang nakikipag-usap sa kanyang asawa. Nagsimulang maganap ang mga protesta sa buong lungsod. Habang tinawag ng taga-usig si Choi para sa isang interogasyon. Samantala nakipagkita si Chang kay Hyun upang sabihin sa kanya na siya ay bababa na at nagudyok sa kanya na gawin ang tama. Sa kabila ng lahat ng nangyari nanalo pa rin si Choi sa halalan at nananatiling mayor ng lungsod. Nang bigla silang makatanggap si Miho ng pakete mula kay Hyun na nagpasya na gawin ang tama. Lumipas ang mga araw ay patuloy na lumalala si Miho, ngunit hindi niya makaligtaan ang paparating na pagsubok. Kung saan ang burner phone na ito ay maaaring mamunguna na magpapadala kay Choi sa bilangguan. Sa kasamaang palad si Choi ay advance mag-isip at ang isa sa kanyang mga kasabwat ay nagsasabing ang telepono ay pag-aari niya. Bukod doon ay binago nila ang kanilang mga mensahe at tawag sa telepono. Kaya walang masama sa burner phone na ito, dahil dito pinakawalan si Choi. Namatay si Miho makalipas ang ilang araw, matapos magbigay ng respeto sa kanyang asawa si Chang ay kumilos at nakipagkita kay Choi sa gym kung saan siya lumalangoy. Ipinahayag ni Chang na binili niya ang gym na ito at siya ang may-ari nito ngayon. Dahil nabigo ang batas na parusahan si Choi, siya ang magpaparusa sa kanya. Si Choi nagtataka kung ano ang sinusubukang sabihin ni Chang. Sinabi niya na pinuno niya ang pool ng nakakalason na tubig mula sa kemikal ng NK. Si Choi ay naapektuhan ng tubig at namatay siya sa harap mismo ni Chang. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.